Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, Layton Squad. My name is Eddie. So for today's video, eto, mainit-init pa. Senator Raffy Tulfo gustong ipasibak ang travel tax para sa mga biyaherong Pinoy. Magandang balita ito kung sakali, kung ma-approve at maipasa ni Senator Tulfo. Alamin natin. Details coming right. So, parte na talaga ang travel tax sa ating mga travel expenses bilang isang Pinoy kapag ikaw ay paalis ng Pilipinas. So, dun sa mga karirinig lang kung ano itong travel tax, ito ay ini-impose sa mga Pilipino na lumalabas ng bansa as a tourist visa, sa mga dual citizens, sa mga green card holders, sa mga first-time immigrants, tsaka sa mga permanent resident. Bago kayo mag-react, dahil isa kayo sa mga kategoryang yon at hindi naman kayo nagbayad ng travel tax, let me explain. Unahin natin yung mga outright talaga na na-charge ng travel tax. Ito yung mga Pinoy na umaalis as a tourist. Kung ikaw ay magbabakasyon ba sa Australia, sa US, sa South Korea, automatic yon. Kailangan magbayad ka ng travel tax. Doon sa mga green card holder at mga permanent resident, magbabayad lang kayo ng travel tax kung naglagi kayo sa Pilipinas ng 1 year. So take note ha, 1 year. Hindi yon outright na pagkalabas nyo after your vacation in the Philippines, matatax ka na agad. Hindi po ganun yun. Sa mga dual citizens naman, na may mga Philippine passport, kung ang yung stay sa Philippines is 1 year, magbabayad ka rin. Kagaya ko, ako ay isang dual citizen, and it's been 2-3 years since I left the Philippines. At sigurado yan, kung kami ay uuwi ng Amerika, ay magbabayad ako ng travel tax as a dual citizen. So, klaro po tayo doon. Doon sa mga first-time immigrants, na for example, na-petition kayo ng inyong mga asawa or ng inyong mga fiancé, magbabayad din kayo ng travel tax niyan. Pero makukuha nyo yung travel tax refund pagbalik ninyo ng Pilipinas. Next time bumalik kayo, ipakita nyo yung passport nyo, yung green card or yung permanent resident card at mare-refund kayo. So, eto na nga, medyo hindi nagustuhan ni Senator Tulfo na charge ang mga biyaherong Pinoy ng travel tax kapag umaalis ng bansa. Ika nga niya, unconstitutional ito sa Bill of Rights for Filipinos na may freedom to travel abroad. So, magkasalungat daw ang bill na yun at saka yung travel tax. So, siya ay maghahain ng resolusyon para tuluyan ng maalis ang travel tax na charge sa mga biyahero. Magandang balita ito, kabayan, kasi 1,620 din yun ha. Ito lang po ay para sa mga economy class. Kung ikaw ay naka-business class, naka-first class, kahit Filipino ka, i-charge ka. Kasi sabi nga ni Senator Tulfo, afford mo ng ganyang ticket, for sure, afford mo din yung travel tax. So, hindi natin alam kasi malay mo, may mga kategoryang ilalagay doon sa resolution na ipa-file niya. Malalaman natin yan. Hopefully, ma-access natin yan online at makagawa tayo ng follow-up video kung sino-sino nga ba ang magbe-benefit kapag wala ng travel tax. So, ito yung naging pahayag ni Senator Raffy Tulfo during Senate Committee of Public Services. Itong travel tax, siguro magpapasok ng resolution, batas na sisipakin na to. Unconstitutional to. Dapat every Filipino has the right to travel. Ito ay nagiging hindrance. Itong batas na ito, 1956 pa po ito. At that time, ang pinapatabi lamang yung mga mayaman, elite. Ngayon, kaya naman ng mga regular person na makapag-abroad, mag-ipon sila at gusto magbiyahe, pero tataksan sila. Dapat din na tinataksan. Alam ko naman yung mga OFWs natin, libre na. Pero yung mga gusto mag-travel lang sa abroad ng mga kababayan natin, ang karaniwan lang, nag-ipon for so many months, nagtipid sila, taon. Matapos na makapag-ipon, may budget sila to go abroad and then tatagayin mo sa travel tax na libo rin yun.
Saan pupunta tong travel tax na ito? How much ang naiipon kada taon? The funds, 50% of that, I think, goes to CHED. A part of it goes to National Museum, and 40% is retained by TIEZA, which is used to fund the tourism infrastructure all over the country. Hindi ko po i-dispute na hindi dapat tulungan yung mga departamentong binanggit mo. Pwede naman tayo kumuha ng budget sa ibang pamamaraan na para mabigyan yung pondo, yung mga nabanggit nyo. What I'm saying is, yung mga gustong bumiyahe sa abroad na dapat ilibre sa travel tax. Kung yung mga nabanggit mo mga agency, mawawala yung amount na yun because of pagtanggal ng travel tax, hanapan natin sa ibang departamento. Lakyan na natin budget nila. Tapatan natin yung amount na nawala. At yun na nga, gusto na niyang alisin ito for good. Ako medyo na-surprise din kung saan napupunta ang binabayaran nating travel tax. Kasi akala ko talaga for improvement sa airport, yung mga facilities na ginagamit natin to be more comfortable, yung mga air-conditioned room or mga restaurants doon. Yung total improvement talaga ng mga airport natin, hindi pala yun doon napupunta. Kung makikita nyo naman, nakaporsyento pa na 50% is going to this project and stuff. Though, may involvement ang Department of Tourism kasi sa Department of Tourism naman talaga itong travel tax. Pero nga, kung yung mga binabayad nating mga biyahero ay napupunta talaga sa ating mga paliparan, mas convenient siguro yung pagbabiyahe natin, di ba? Pero maganda itong proposal ni Senator Tulfo. At sana, knowing him or looking at his track record, kung may gusto talaga siyang gawin at na-actionan talaga, I can see it being approved and I can see it being implemented. Sa ngayon, yung nakasaad is para sa mga Pinoy na economy class passengers. So, wala namang nabanggit na ibang kategorya. So, for Pinoys lang muna, kasi hindi lang naman mga Filipino ang nagbabayad din ng travel tax. May mga foreign nationals, mga former Filipinos nagbabayad din. Pero sa ngayon, yun yung gusto niyang mawala, that Filipinos has the freedom to travel. This is actually a bill na pinatupad ng Pilipinas. At gaya nga ng sabi niya, magkasalungat ang purpose ng bill na ito at yung pagsingil ng travel tax. So, titingnan natin yung resolution na ipapasa ni Senator Tulfo at kung mapapatupad ito, wala na tayong extrang babayarang 1,620 pesos. So, tandaan natin, sa economy class lang po muna at para sa mga bumabiyaheng Pinoy, yung nagbabayad talaga ng travel tax. Aabangan natin yan. We will keep an eye on it para makagawa din tayo ng follow-up video kung saan na or kung ano na ang progress ng resolution na ito na ipapasa ni Senator Tulfo. Sabi nga niya, right away, bukas na bukas din, ipa-file ko ito. So ano sa tingin nyo, kabayan? Malaking tulong ba ito para sa atin? Kasi mga OFWs, exempted sila dito sa mga bata, mga infants, may mga reduced travel tax din, lalong-lalo na sa mga, I think, mga pamilya ng mga kabayan nating OFWs. May mga exempted naman yung mga government officials. Kapag nag-a-abroad sila, in an official trip, ganon, exempted sila sa travel tax. Pero sa atin, na bumibili ng economy class, for example, for me, kapag uuwi akong US as a dual citizen, magbabayad talaga ako ng travel tax. Yung asawa ko, 13A visa siya, magbabayad din siya ng travel tax. Yung mga anak ko, mga dual citizen sila, magbabayad din sila ng travel tax. So kami, kapag uwi kami ng US, for a family of 5, for sure, magbabayad kami ng travel tax. Though sa mga minors, may reduced payment sa travel tax, pero malaki-laki na din yun kasi 5 kaming uuwi. At maganda yan kung maipatupad kasi wala na kaming babayaran travel tax. Wala nang dadaanan pang isang counter bago ka makaproceed talaga sa immigration dahil doon sa travel tax. Gaya nga nagsabi ko, kabayan, i-update ko po kayo. Gagawa tayo ng follow-up video kapag may bagong balita na tayo kung na-file ni Senator Tulfo at sana ma-access natin ang file na ito at nang makita natin ang resolution na ito kung ano ba talaga ang nakasaad doon sa kanyang final. So ito po ang ating latest travel update. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya.
Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat at naway yung biyayang papuntang Pilipinas man or paalis ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.